ito na lang gawin natin na paulam sa kanin para mabusog rin tayo. Magbalot tayo ng red lily papaya upang maiwasan natin ang pag-atake ng tatawag na fruit fly, dahil inibutasan na niya ito at nag-cause ng pagka-damage sa ating papaya. So ang diskarte ko, bumili lang ako ng plastic bag upang gawin kong balot dito para mapaganda ang quality niya. Itong papaya ay tinanim ko noong month of June, July, August, September, October. So 5 buwan lang ito na nagbigay na siya ng maraming bunga. At itong red lady na variety ay walang lalaki ito pag ito ginamit natin sa bundok. Ito no? May dalawang uri ito, bilog at saka pahaba na korte ng kanyang bunga. So kung matapos natin ibalot ang ating bunga ng red lady papaya, itong tinik ng kabugaw o pumilo ay gagamitin natin pang tusok dito upang kung pumasok ang tubig ay lalabas dito sa ilalim. So ganyan na lang kasimple ang diskarte. Ang isang nito, isang piraso abot ng 1 kilo hanggang sobra sa 1 kilo kung hinog na. So noong nakaraan medyo napupo yung ibang prutas dahil inatake ito ng langgam na maitim. Inisak niya yung kinagat niya yung bagong gawa na bunga. Yan. Kasi ang direksyon ng fruit fly hindi umatake, hindi pa ganun, kundi ganito lang yan. Ganito lang yan ang direksyon nila. So kung nakita nila na may puti ito, natatakot sila sa plastic, at saka kung masarakan ito ng sinag ng araw ay nag-reflect, matakot sila at lumilitan sila palayo, parang nagtataboy ito sa kanila. So kung hindi natin babalutin ito, kasi ang population ng mga ganyang uri na insekto, ang kamlayo o fruit fly ay milyon yan eh. Kahit ipit pa natin ito ng chemical, medyo mahirapan tayo na makontrol, kasi after a week lilipas na ang epekto ng chemical at saka tutuloy ang kailangan patake. Pero kung itong sistema natin na babalutin ay talagang makaiwas tayo dyan. So mag-provide tayo ng mga diskarte upang malaman rin ng ating mga kaibigang magsasaka para mapaganda ang kailangang ani sa papaya. Kasi marami tayong mga farmer na nagproblema raw sa pag-atake ng itong uri na peste. So sa patatanim ng papaya ay may mga successful tips tayo na ibigay para matamo natin ang magandang pag-ani nito. Una-una, magpili tayo ng magandang site o pagtataniman ng lupa. Mas maganda malapit sa ilog na may pagkukunan ng tubig, yung buwaghag ba, yung tawag nito durog. Kasi pag lupa na layon o tinatangay ng baha na nagtumpok yan sa dyan na porsyon, ay mas lumalago ng gusto ang papaya at saka mas madali ang penetration ng tubig, hindi nag-stop. So itong mga roots nya ay mas maganda penetration. Pangalawa, kailangan pumili tayo ng magandang variety na resistensyado sa peste, mga sakit at peste. Kasi mayroong mga variety na papaya na
hindi talaga gaano inatake ng mga fruit fly. So at mayroon din na prone siya sa fruit fly. So naobserbahan ko yan dahil itong ready ay prone ito sa fruit fly. Pero yung mga native na papaya ay baliwala. Hindi gaano napiktuhan ng fruit fly. So yung pangatlo ay dapat mayroon tayong tinatawag na maganda ng paglagay ng pataba. Sa una ay urea, sa pangalawa ay triple 14, sa pangatlo ay kombinasyon na yan ng triple 14 at 0060. Tiyak ganda ang kanyang bunga pag marunong ka sa pagtimpla o pagbigay ng pagkain sa ating mga pranim. At dapat marunong ka mag control ng mga pests and diseases para makaani ka rin ng marami. Siguro ang panghuli dapat ay malapit sa kalsada at mayroon kang market sa iyong harvest. Dahil ang papaya ay mabigat ito, kung malayo sa kalsada, mahirapan ka na mag-transport. So, at wala kang market, hindi ka rin makabenta. So, mabulok yung mga produkto mo. Kaya dapat malapit sa kalsada at mayroong market siya. Mayroon kang pagbintahan ng iyong mga produkto. So yan lang siguro ang mga tips na ibigay natin kung paano tayo makaprodukto ng papaya.